Sabi ko nga, life begins to deteriorate at 40 years old. So pati yung collagen natin, bumababa every 10 years, 10%. Ito, hindi naman namamaga, masakit lang. Sabi ko, sa loob niyan, namamaga. So kailangan natin nang magbigay ng gamot para mas mabilis kumaling. May mga iba, nag-i-inject. So yun, ma-overdose ang kidneys. Mapapansin mo kung effective yung collagen mo, kung masarap ang tulog mo. Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph. I'm Glenn, the Managing Director, and with me today is my partner, Dr. Anthony So, our Medical Director. So, isa sa mga uso ng mga supplements na tinetake ng mga tao ngayon, yung tinatawag nating collagen. Madalas natin siya marinig dahil marami sa mga tao, ang collagen ang gamit sa kanila ay pampaganda ng skin. Alam mo naman sa Pilipinas, bago health, beauty muna. Yes, sir. Anyway, wala naman pong masama doon. Pero mas maganda, why not both, di ba? Healthy and beautiful. So, with us today is someone who has a lot of experience and a lot of knowledge about collagen, especially the medical side of it, si Dr. So nga. So, Doc, diretso na po tayo. Ano po ba itong mga collagen supplements na to at ano ang ginagawa nila sa katawan ng tao? Okay. Ang collagen, meron tayong mga collagen sa katawan, di ba? Yan ay glue. Yung mga glue. Itong cell, may glue sa katabi. Para magkadikit-dikit sila. Para hindi magkawatak-watak pag gano'n natin. Ang daming mga cells yan, para magkadikit-dikit yan. Para, kumbaga, kung walang ganyan, baka pulbos na lang ang Yan. Collagen. Kasi sabi ko nga, life begins to deteriorate at 40 years old. So pati yung collagen natin, bumababa every 10 years, 10%. Ngayon, yung collagen na pwede nating inumin galing sa labas para makatulong sa ating cells. Para makatulong sa cells natin. Yung, kumbaga, yung glue between the cells. And paano, Doc, pag bumagsak yung collagen levels natin, ano pong nangyayari sa katawan ng tao? Okay. So, ang tawag ko ni sa collagen, filler kasi siya. So, di ba, nagre-wrinkles. Yung mga cells na doon, pero yung glue nga, lumilit na, kaya nagre-wrinkles. Pag kinakain natin ng collagen, filler siya, uminom, nagpupuno, nagbabulge, gumaganda. Okay. So, ang ibig sabihin, pag nag-deteriorate na sa pag-age or maybe mas maaga ka pang mag-age than 40 kung unhealthy talaga yung lifestyle mo. Like, marami kang bisyo, lagi kang puyat, mataas ang stress mo, pangit pang nutritional habits mo, baka mas maaga po ba na nakaka-deteriorate ng ng collagen? So, kaya nga, pag ganyan yung mga habits mo, hindi nakakapagtaka na mas premature yung look mo na pag-age, di ba, Doc? So, habang numinipis yung collagen in between the skin, like the cells, magdi-deteriorate din yung itsura overall. Kasi kung anong itsura ng mga maliliit na bumubuo sa malaki, magre-reflect din sooner or later, di ba, Doc? So, yun. Sa skin yung number 1 na benefit niya. Mas healthy looking, younger looking skin na tama naman. Kaya rin i-recommend ng maraming nagpapaganda yung pagtitake ng collagen supplements. Pero other than this, Doc, as a rehab doctor, madalas, alam ko, nagpe-prescribe din kayo ng collagen. Ano po ba ang iba pa niyang gamit sa katawan ng tao? Okay. Number 1, tandaan natin, yung collagen kasi, kahit na powder siya, pag ininom ng tao, malaki kasi yung powder. So, intestines natin, hindi makapasok yung powder na malaki sa intestines natin. So, kailangan maghanap ka ng collagen, kailangan peptides ang tawag natin, kaya parang mas maliit. Tapos yun, saka hydrolyzed. Ibig sabihin hydrolyzed, powder na siya, dinurug-durug pa para ma-absorb sa intestines natin. Pagpasok sa intestines natin, kakalat yan sa katawan. Sa skin, kakalat yan. Tapos, nagpro-provide ng material para kumapal yung ating skin. Okay? At siya rin ang nagpo-provide sa material sa ating mga joints, di ba? Buto, sapatilya, buto, yun, yung sapatilya, nagpo-provide siya para tumibay. Tapos, nang-stimulate siya ng collagen synthesis sa ating katawan. So, sa akin, as a rehab doctor, dati iba yung binibigay ko ngayon, collagen ang binibigay ko kasi I find it very effective sa mga pasyente kung may osteoarthritis. Number 1, susupply siya ng amino acid for the joints. Number 2, decreases inflammation. Number 3, it stimulates collagen synthesis. So, may mga studies pa nga. Sinasabi ko sa mga pasyente, hindi kakapal, titibay niya yung cartilage. Pero may mga ibang studies ngayon na nagsasabi, kumakapal daw yung cartilage through x-rays and MRIs, MRI result. So, may iwasan yung pagdidikit na ng mga joints. Isa masakit talaga yun, Doc. Whether dito sa joints ng arms, ng appendages mo yan, or even sa spine, pag yung disc, di ba, Doc? Sakto. Pag slip disc, pag may slip kasi dahil malaking tao,
buto sa patila. Kasi sa gitna ng sa patila, dito may dalawang butas, dun lumalabas yung ugat. Kaya pag naipit yan, ang sakit, nagkakaroon ng sciatica. Well, I can attest to that kasi nagkaroon na ako niyan. So, collagen, tinake ko rin nun. So, other than that, yung mga sakit-sakit nyo sa katawan, apektado rin positively ng collagen. Hindi lang gaganda ang skin ninyo, yung mga joint pains, mapapansin nyo, mababawasan or mapoprolong. At least, habang bata-bata kayo, hindi premature yung magkaka-arthritis kayo. And I think Dr. So mentioned something super important here. I think that was the second benefit na na-mention niya, na nire-reduce niya yung inflammation sa katawan ng tao. I think si Doc din yung nagsabi sa akin na lathala sa Time Magazine na ang inflammation, isa siya sa mga root cause ng napakaraming sakit, di ba, Doc? Can you talk about that? May episode tayo na talagang very interesting. Technical talaga siya. Yung inflammation, hindi naman namamaga. Sabi ko, namamaga kaya bibigay tayo ng celecoxib, ibuprofen, mefenamic. Ito, hindi naman namamaga, masakit lang. Kasi sabi ko, sa loob niyan, namamaga. So, kailangan natin ng magbigay ng gamot para mas mabilis gumaling. Okay? Para mabawasan ang sakit. Kung ngipin mo, namamaga, pag inom mo, mababawasan ka agad. So, yung joints natin, usually, nagbibigay tayo ng anti-inflammatory. Tapos, with the collagen, nakakatulong siya sa joints. Pero yung inflammation per se, due to sugar, due to mga processed food natin, talagang affected lahat ng katawan natin. Inflammation sa brain, nagkukos ng stroke, dementia, inflammation sa mata, yung mga macular degeneration, inflammation sa lapay, diabetes, inflammation sa joints, arthritis. Napakarami. Sa kidneys, pwede rin. So, Kidney failure. So, yung inflammation, if you're not familiar with the term or hindi nyo pa nakita yung episode namin, yan yung pag sumobra yung dami ng processed food tsaka yung sugar sa katawan, yung pamamaga na sinasabi ni Doc, hindi yung parang bukol yan na obvious na makikita at makakapa mo. Hindi. Internally, sa cells mo, sila yung namamaga, yung building blocks ng katawan mo. So, kung ano ang sakit ng maliit, siya ang sakit ng malaki sa katawan, lalo na kung nag-spread. So, yung inflammation na yan, kung malalabanan natin by with proper diet, exercise, and supplements like collagen, mas maganda ho sa katawan natin dahil ang daming mape-prevent ng mga sakit-sakit. Okay, so, pag pumipili po tayo ng collagen, alam natin, Doc, napakarami niyang mga collagen supplements na yan. Alam natin maganda siya sa katawan. Pero kung ordinaryong tao ka lang at gusto mong subukan yung benefits ng collagen, anong ma-advise niyo, Doc, kung paano pumili? Okay, number 1, from Canada, Australia, New Zealand. Very good quality. Tapos, nakasulat, hydrolysate, peptides. Pag capsule, maganda. Kapag powder, maganda. Basta as long as hydrolyzed siya. Ha? Pag tablet, wala na. Kasi pag ininom mo, madudurog konti, ilalabas mo na lang. Walang kwenta. Okay. So, capsule and powder. Ngayon, ginagawang gamis din. Hindi nyo gusto yan. Yung collagen drinks, may nakita rin akong ganun, Doc. Yung nga, kailangan may hydrolyzed. Basta kung hindi hydrolyzed, hindi dinurog yung powder. So, collagen drink lang siya. Pag ininom mo, lalabas mo. Lalabas lang. Ma-absorb mo 10%, 20%. Mababa po. Mababa lang. So, capsule and powder and hydrolyzed. Particularly kung galing sa Canada, New Zealand, and Australia. Ayaw naman namin ulit-ulitin yung dahilan ni Doc kung bakit dun sa mga bansang yon. Kasi may good side siya, may bad side siya. Pero ang masasabi ko lang, gusto ni Doc yung mga supplements na galing sa mga bansang yon dahil mas stringent, mas stricto, mas mataas yung standards nila kaysa sa mga ibang bansa. Bahala na kayong humusga kung anong ibig sabihin nun about other countries, di ba? So other than those countries, tsaka other than yung hydrolyzed, Doc, are there other types? I understand si collagen supplements, may iba't ibang klase ito. Meron ba kayong pinapaboran na type over the other? Usually, 5 types siya, type 1 to type 5. Pero usually, yung pinakamarami talagang collagen is type 1 to type 3 lang. So, ang type 1, usually sa skin. Type 2 sa joints, cartilage. Type 3 sa mga organs natin. Yung type 4 and 5, usually sa skin din. Okay? Pero nag-o-overlap sila. Yung parang ginawa kong general rule lang. Sa akin, depende sa gusto mong, kuwari pag sa skin, more of type 1 ka. Pag sa joints, more of type 2. Okay. Pero maaring magka-benefit din ba sa ibang aspeto, Doc? Yes, coach. Sige.
suppose na nakapili na tayo ng type, Doc. Meron bang best time of day to take this? Empty stomach, full stomach, morning, evening, ano po ba? Yun talaga pinaka-importante. Usually nga, diba, sinasabi ko, lahat ng vitamins, pati lason, kailangan pag gising sa umaga, inom kayo kaagad. Para yan ang maging effective. Lason, katulad ng alak, di ba? Pag ininom mo kaagad, papasok yan, mahihilo ka kaagad. Kasi pag kumain ka na, tapos uminom ka ng alak or mga vitamins, konti na lang papasok sa katawan natin. Kaya nga, usually, kinukulit ko yung mga pasyente, pag gising sa umaga, 2 capsule or 3 capsule, inom ka sa umaga, or powder, inom ka sa umaga, then after 30 minutes to 1 hour, tsaka ka na kumain. Or, yun na rin magiging intermittent fasting mo. Yun na lang yun. Tapos, more of water. Kailangan mo ng water kasi para to hydrate the cells, yung skin mo at joints. Okay. So, empty stomach is ideally first thing in the day. Yes, sir. Okay. Para, kumbaga, bininilib mo na rin lang, sulitin mo na yung epekto niya, di ba? Yes, sir. Sayang naman yung binayad mo. Syempre, may halaga din naman yan. Yes, sir. Usually, Doc, mga gaano katagal mag-epekto to? I'm sure you've observed it sa joints, sa use case niya with the joints of your patients. Any idea gaano katagal sa joints and possibly sa skin? Okay. Usually, it takes 1 month to 6 months. Bakit? Yung 1 month, hindi naman kakapal yung cartilage mo dahil because nababawasan nga yung konting maga sa joints. Kaya, medyo okay to ah. Pero sa huli, yung talagang titibay talaga, it will take 3 to 6 months. Then, mapapansin mo kung effective yung collagen mo, kung masarap ang tulog mo. Isang side effect yun, masarap ang tulog. Masarap ang tulog. So, well, ang masarap ang tulog and enough sleep, very healthy rin yan. Yes, sir. Diba, Doc? Yes, coach. Nakakapagpababa ng stress, nag-a-allow na mag-heal yung katawan talaga. So, super dami ng benefits niya. Okay. Doc, may narinig ako, possible din na nakakatulong siya sa weight loss, ang collagen. May katotohanan ba to? Usually, hindi. Pero baka indirectly. Baka pag uminom ng collagen, hindi ka na uminom ng mga nabusog ka na, hindi ka na kumain ng mga iba pang mga carbohydrates. Talagang papay ka kasi walang calories na pumasok. Okay. So, yun. Siguro indirectly dahil, yun, kung nagsusupplements ka na, baka naisip mo na rin kumain ng mas maayos, mag-exercise. On the way ka na rin naman regardless na pumayat na, Doc. So, Yes, sir. bonus na lang na nagsusupplements ka ng collagen at the time. Doc, eto po, na-mention nyo in a past video, meron mga ibang supplements na maaari kang ma-overdose, diba? Meron mga hindi naman gaano. Ito po bang collagen, is there such thing as too much of it? Yes, unfortunately. Usually, yung nga, kapag may gout kayo, nakaka-increase yun ng gout. Kaya nga, pagka may gout ang pasyente ko, binabawasan ko. Bawas lang. So, other than that, meron po ba? Pag sobrang dami rin, siyempre, dumadaan sa kidneys yan. So, baka magkakaroon ng problema sa kidneys kapag sobrang dami. Kapag sobrang dami. Kasi, usually, ang binibigay namin, 1.2 grams lang hanggang 5 grams lang. May mga iba, nag-i-incheck. Yun, ang dami ng 50 grams. Diba? So, yun, ma-overdose ang kidneys. So, yun. Ingat-ingat lang tayo dyan. Hindi naman yan parang gamot na instant ang epekto. No? Tipong may migraine ka, take ka ng gamot mo, in a few minutes, ini-expect mo, you'll feel better. Hindi po ganon. Ang nutrition, kung gano'n mo katagal ni-neglect yung katawan mo, Ganda. matagal din Yun. para i-build up mo. Yes, sir. Kung 20 years ka pinahirapan mo yung katawan mo, siyempre, it takes 20 years para to help it rejuvenate. Ang hirap na. Tapos di naman tayo bumabata, tumatanda tayo eh. Okay. So, kailangan patience din. Hindi instant yan. Hindi dahil, isang buwan ko nang tinetake tong collagen na to, hindi naman nawala yung wrinkles ko. Tapos, pang online scatter ko na lang to, ubusin ko na lang. Pero, wag mong gagawin yon. Kailangan din ng patience dyan. Kasi kailangan din talagang i-build up ulit ng katawan mo yung dati niyang kalusugan, di ba, Doc? If not, na may maintain niya, kasi tumatanda tayo eh. Pag tumatanda tayo, syempre, nasisira rin eh. Kasi palangin may balance eh. Sira at ayos eh. Pero dahil medyo may edad na, mas marami nasisira. Kapag hindi ka uminom ng pangtulong yung mga collagen or mga supplements mo, mas mabilis masira. So, actually medyo common yan eh. Napansin ko rin sa mga ibang nakakatrabaho natin, tawag dito. Actually, hindi factor yung socio-economic, Doc, napansin ko. Pero yung lifestyle ng mga tao, kung mabigat sa alcohol, mabigat sa paninigarilyo,
makikita mo yung aging Yes, sir. premature eh. Oo, kasi dahil nga yun, alcohol, lahat yan nagpo-produce ng free radicals, nakakasira ng mga skin natin. Oo. Tapos sila rin yung, syempre yung budget nila napunta na sa bisyo, Yes. hindi nilagay sa supplements, Yes, sir. pabilis ng pabilis. Anyway, sana hindi ganun. And kung ganun man, may pag-asa pa naman kung magiging healthy kayo, pwede pang mag-improve yung mga looks ninyo. Okay. So, ang dami pala ng mga benefits nitong collagen na to. Hindi lang siya yung pampaganda. Although, maraming Pilipino obsessed sa collagen dahil yung kaibigan na isa ng misis ko, talagang religious yung pag-take niya niyan. Pero kasi ang goal talaga niya, gumwapo. Single kasi siya hanggang ngayon. Kaya kailangan pogi. Anyway, pero maliban pa doon, joint pains, anti-inflammation, medyo paglaban sa mga free radicals, yung mga ganyang bagay, nakakatulong pala. And best of all, yung isang magandang na-mention ni Doc na side effect, na bonus, pero hindi dapat i-underestimate, better sleep. Yun. Dahil super daming benefits din sa tao. We'll have an episode explaining the underestimated and underappreciated benefits of good sleep in the future. Anyway, yun lang po. Any advice na additional, Doc, bago tayo mag-sign off? Tapos hindi lang yung sa joints natin, hindi lang puro inom, exercise din tayo. Exercise. Siyempre, activity. Pangit ang sedentary. Alright, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, saying, stay safe, stay healthy, stay happy. In behalf of my partner, Dr. Anthony So, see you po sa next video. Bye-bye!